king to visit your bedchamber on the first evening, you'll be perceived as a great success. Ang pelikula ay hango sa tunay na buhay ng isang kabataang reyna na ikinasal sa isang may sakit sa pag-iisip na hari at lihim siyang kumabit sa kanilang doktor. Magkasama nilang sinimula ng isang revolusyon na nagpabago ng isang bansa magpahanggang sa ngayon. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang A Royal Affair na ipinalabas noong 2012. Ang bata at kaibig-ibig na si Caroline ay ikinasal sa Danish king na si Christian VII na may sakit sa pag-iisip. Sa gabi ng piging, si Caroline ay nakaupo sa tabi ng hari at niyaya niya itong pumunta sa kanyang silid bago matulog. Pagkatapos ng piging, ipinakita ni Caroline ang kanyang kahusayan sa pagpapatugtog ng piano, ngunit ipinatigil ni Haring Christian ang musika at inutusan ng batang reyna na bumalik sa kanyang upuan. Ipinaliwanag nito na ang pagtugtog ni Caroline ay nagbigay sa kanya ng sakit sa ulo. Bago matulog, pumasok ang hari sa silid ng asawa at kinuha ang kamay ni Caroline. Sa kanya ito ipinasok sa kanyang pantalon at pagkatapos ay itinulak niya ang reyna sa kama. Ngunit itinulak siya nito palayo at humingi ng tawad. Inutusan ni Haring Christian ang kanyang asawa na hubarin ang kanyang mga damit at humiga sa kama. Pagkatapos nito, pinatay niya ang mga kandila sa silid. Ang batang reyna ay walang interes sa hari, kaya mas pinili ni Haring Christian na magpunta sa isang bahay aliwan o kumuha ng mga babaeng bayaran sa kaharian kaysa magsayang ng oras sa kanyang batang asawa. Pagkalipas ng ilang buwan, nagpunta si Haring Christian sa isang mahabang paglalakbay sa Europa, kaya naiwan si Caroline at ang kanyang anak sa kaharian. Ipinatawag ni Karl Rantzau si Johann Friedrich Struensee na isang doktor na siyang magiging personal na manggagamot ng hari at samahan siya sa kanyang paglalakbay sa Europa. Kung magiging maayos ang lahat at magtatagumpay si Johann na makuha ang posisyon, ay dapat niyang tulungan na makabalik ang konde sa Royal Court kung saan siya pinatalsik pagkatapos ng pagkamatay ni Haring Frederick, ang ama ni Christian. Sa panayam, mabilis na nakahanap si Johann ng magandang batayan sa hari, kaya nakagawa siya ng magandang impresyon sa kanya. Makalipas ang isang taon, bumalik si Haring Christian sa kaharian mula sa isang paglalakbay sa Europa kasama si Johann. Pagsapit ng gabi, dumating sina Count Rantzau at Enevold Brand sa pampublikong bahay kung saan inayos ni Johann na magkita sila. Pagdating sa loob, nakasalubong nila si King Christian na pumayag na tanggapin sila pabalik sa Royal Court sa payo ni Johann. Matapos malasing, bumalik silang apat sa kaharian kung saan nila nakilala si Caroline na hindi nasisiyahan na ang hari ay nagpapalipas gabi-gabi sa isang bahay aliwan na alam ng buong bayan. Kinaumagahan, nagrereklamo si King Christian kay Johann na napakaraming prinsesa sa paligid at nakapangasawa siya ng isang boring na tao. Nakikinig ang doktor habang inuutusan siya ng hari na pagalingin si Caroline sa kanyang pagkabagot. Matapos suriin ng babae, napagpasyahan ni Johann na si Caroline ay malusog. Upang mawala ang pagkabagot nito, inirekomenda ng doktor kay Caroline na bumisita sa isang summer residence sa Germany kung saan pumunta sila kasama ng buong Royal Court. Habang nakasakay sa mga kabayo, natuklasan ni na Caroline at Johann ang isang magsasaka na binugbog hanggang mamatay. Ang kalahati ng lupain ay pag-aari ng Royal Court at may isa sa kanila ang nagpasya na parusahan ang manggagawa para sa kanyang mga maling gawain. Dahil sa isang epidemya ng sakit na bulutong, bumalik si Johann sa Denmark noong 1769 kung saan ang sakit ay pumatay ng halos 700 katao. Karamihan ay mga bata noong nakaraang buwan. Upang mapanatiling ligtas ang royal child, nagsagawa ng bakuna si Johann sa bata nang may pahintulot ni Caroline.
Matapos matiyak na maayos ang bata, iminungkahi ni Caroline na isagawa ang mga bakuna sa lahat ng mga naninirahan sa kaharian. Ang lunas na ito ay tinanggihan ng konseho ng ministro dahil sa kakulangan ng pondo. Naiwang mag-isa kasama ng hari, nagpasya si Johann na hikayatin si Christian na isagawa ang plano habang nagtitiwala ito ng walang kondisyon. Inanyayahan siya ni Johann na magsalita sa harap ng konseho ng mga ministro gamit ang isang natutunang teksto na palabasing siya ang nagsasalita sa entablado ng isang teatro. Ang unang utos ng hari o sa halip na si Johann ay linisin ang mga dumi sa lansangan ng lungsod. Upang magawa ito, kailangang kumuha ng mas maraming trabahador at para mabayaran sila sa payo ni Johann, iminungkahi ni Christian na babaan ng allowance na mga may sariling lupa at ang kita nila mula rito. Sa isang selebrasyon, habang abala si King Christian, niyaya ni Johann si Caroline na sumayaw. Habang nagsasayaw sila, nakaramdam ng hindi mapaglaban ng atraksyon ng doktor sa batang Reyna kaya umalis si Johann sa bulwagan. Sinundan ni Caroline si Johann palabas at sinimulan nilang maglaplapan hanggang sa maputol ang kanilang halikan ng isang katulong na dumaan. Kinabukasan ng gabi, nakatanggap si Johann ng isang liham mula kay Caroline at pinapapasok niya ito sa kanyang silid sa pamamagitan ng daanan ng mga tagapaglingkod at pagkatapos ay mainit na nagtalik ang dalawa. Mula sa puntong iyon, ang kanilang mga lihim na pagkikita ay naging isang regular na pangyayari at si Christian sa udyok ni Johann ay nagtaguyod ng marami pang mga batas. Ang ilan sa kanila tulad ng pagbabakuna sa bulutong ay muling tinanggihan ng konseho ng ministro dahil sa kakulangan ng pondo. Upang gawing mas madali para kay Christian na ipagtanggol ang mga desisyon, hinikayat ni Caroline si Johann na maging tagapayo sa hari at isulong ang kanyang mga ideya kasama niya. Ang isa sa mga ministro na si O.V. Goldberg ay naghinala na ang hari ay minamanipula, kaya nakipag-usap ito sa madrasta ng hari. Sa isang lihim na pagpupulong ng mga ministro, binasa ni Goldberg ang mga anonymous na artikulo na pinaniniwalaan nilang naisip ni Johann. Ang mga artikulong ito ay nagtataguyod ng pagpapabuti ng buhay ng mga magsasaka na hindi naman makakabuti sa royal court. Sa isang pulong ng mga ministro, iminungkahi ni Christian na tanggapin ang payo ni Johann, ngunit tinanggihan ng Pangulo ng Konseho na si Johann Hartwig Ernborn Bernstorff ang kandidatura ni Johann at iminungkahi na siya ay paalisin sa bansa. Agad na lumitaw ang mga gwardya at sinunggaban si Johann, ngunit ipinag-utos ni Christian na palayain siya at binuwag ang konseho ng mga ministro sa pamamagitan ng kanyang utos. Ngayong wala nang hahadlang sa mga bagong batas, maaaring baguhin ni King Christian at Johann ang buhay ng kaharian para mas maging maayos. Sa loob ng maikling panahon, humigit kumulang sa 100 bagong batas ang naipasa, kaya ang bansang Denmark ay naging maunlad na bansa sa Europa. Pagkalipas ng ilang buwan, inamin ni Caroline kay Johann na siya ay nagdadalang tao. Matagal ng panahon na hindi siya tumatabi sa hari, kaya paghihinalaan nito ang kanyang kalagayan. Dahil ayaw namang mawala ang anak, kinumbinsi ni Johann si King Christian na bisitahin si Caroline at nagsinungaling na namimiss siya ng Reyna. Nang malaman ni Christian ang pagbubuntis ng asawa at kumbinsido na anak niya ito, sinimulan ni Christian na gumugol gabi-gabi kasama si Caroline na ikinagalit at ikinaselos ni Johann. Dahil sa madalas na pagsasama ni Christian kay Caroline, halos hindi na nakikita ni Johann ang batang Reyna. Minsan, habang pinipirmahan ni Johann ang mga dokumento, inilabas niya ang isang utos na hindi na nangangailangan ng lagda ni King Christian para sa pagpapatibay ng mga bagong batas o kautusan. Sa halip ay pirma na lamang ni Johann. Habang naglalakad kasama ang kanyang anak, nakita ni Caroline si Johann at hiniling na sumama sa kanya. Hinaplos ni Johann ang tiyan ni Caroline na napansin naman ni Juliana, ang madrasta ni King Christian.
Pinatipon niya ang lahat ng mga kasambahay. Sinubukan ni Juliana na alamin kung may alam sila tungkol sa pagtataksil nila Johan at Caroline. Isa sa mga katulong na naglilinis ng higaan ni Caroline sa umaga ay naaamoy ang amoy ni Johan sa mga kumot at ipinaalam ito kay Juliana. Lihim na nag-organisa ng isang pagpupulong ang madrasta kasama ang mga dating ministro at namamahagi ng mga leaflet na naninirang puri sa hari na niloko siya ni Caroline kasama si Johan, kaya ikinagalit naman ito ni Christian. Pagdating sa bahay ng hari, pinatahimik siya ni Johan at sumumpa na ang bagong silang na babae ay anak ni Christian at hindi sa kanya. Napagtanto ni Johan na ang mga flyers ay gawa ng mga kalaban, kaya pinaalis ni Johan si Goldberg sa kanyang mga pagdating sa palasyo. Naabutan ni Johan ang buong maharlika sa hapunan. Habang kumakain, sumigaw si Christian na ang babae ay anak ni Johan at tumakbong palabas ng bulwagan. Sa paghabol sa kanya, binalaan siya ni Johan na kapag ganito ang pag-uugali ni Christian, ay iiwanan siya ng lahat. Samantala, si Juliana ay naghahanda ng isang kudeta sa pamamagitan ng paghihikayat sa mga matataas na ranggo na tumalikod sa hari. Dahil ang mga bagong batas ay nagbawas ng pondo para sa army at ang mga royal guard ay malapit ng hindi pasahuran. Si Goldberg ay bumisita kay Count Rantzau na ang ari-arian ay kinumpiska dahil sa kautangan. Nauna nang humingi ng tulong si Rantzau kay Johan, ngunit tumanggi itong tulungan siya. Hinikayat ni Goldberg na magbigay ito ng maling testimonya laban kay Johan upang maibalik siya sa konseho bilang ministro at pinangakuang ibabalik ang lahat ng mga nasamsam na ari-arian, mapaalis lamang sa bansa si Johan. Pagsapit ng gabi, sumiklab ang kaguluhan. Gustong makita ng mga naninirahan ang hari dahil naniniwala sila na pinatay na siya ni Caroline at Johan dahil sila na ang namumuno sa bansa. Sa takot na mapatay ng mga tao, tumanggi si Christian na humarap sa mga ito at nagtago sa kanyang silid. Dumating doon sina Goldberg at Rantzau. Kinumbinsi ni Goldberg ang hari na tatahimik ang karamihan kung isusuko niya si Johan. Tumanggi si Christian, ngunit nagsinungaling si Rantzau na narinig niya ang pag-uusap ni Caroline, Johan at Brand kung saan plano nila siyang ipapatay. Ang nahintatakutang hari ay pumirma ng isang utos upang arestuhin si Johan at Brand na agad na ipinatapon sa bilangguan. At si Caroline ay ipinatapon naman mula sa kaharian na hindi kasama ang kanyang mga anak. Pinawalang bisa ng bagong konseho ng mga ministro ang batas na nagbabawal sa pagpapahirap sa mga bilanggo. Nang marinig ito mula sa kanyang paksa, napagtanto ni Caroline na si Johan ay nasa panganib ng kamatayan at hiniling sa kanya na personal na ihatid ang petisyon para sa kapatawaran sa mga kamay ng kanyang asawang hari. Dumating ang isang pari sa piitan ni Johan na may balitang patatawarin siya ng hari at ni Brand sa araw ng kanilang pagbitay. Sa araw ng pagbitay, habang nakatingin sa labas ng bintana, tinanong ni Christian si Goldberg kung bakit napakaraming tao sa kalye at hindi iyon ang araw ng pagpapatupad kung saan nais niyang ipahayag ang pagpapatawad. Ngunit tiniyak sa kanya ni Goldberg na ang pagbitay sa mga taksil ay hindi magaganap ngayon. Sabay na dinala sina Johan at Brand sa entabladong bitayan. Patuloy na naniniwala si Brand na patatawarin sila ni Christian, ngunit napagtanto ni Johan nang makita ang pari na naghihintay sa kanila ang nalalapit na kamatayan at hindi niya ito sinabi kay Brand. Pagkatapos ng pagbitay kay Johan, si Caroline ay ipinatapon sa Germany. Ilang taon ang nakalipas mula nang mamatay si Caroline dahil sa isang malubhang karamdaman. Ang katulong na nag-alaga sa kanya ay nagbigay ng napakaraming liham para sa kanyang dalawang anak na kanyang isinulat para sa kanila sa lumipas na mga taong di niya sila nakasama. Matapos basahin ang mga liham, ang 16 na taong gulang na lalaking anak ni Christian at Caroline sa suporta ng kanyang ama ay nagsagawa ng isang kudeta
at nakuhang muli ang kapangyarihan. Pagkatapos, ibinalik ni King Christian ang lahat ng mga kautusan at batas na ginawa ng kanyang matalik na kaibigan at tagapayong si Johann.